25. So ito po yung ating passage para po sa umagang ito. So tayo po sandaling tumayo para po sa pagbasa. Unang Pedro, 1 Peter chapter 2, verses 21 to 25. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Panginoon, purihin po ang Panginoon. So tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po sa patuloy niyo pong paghahatid sa amin ng inyo pong salita na nagbibigay comfort, encouragement sa amin, Panginoon. At amin pong inentrust sa iyo ang amin pong magiging tugon sa inyo pong salita, na hindi po maging hadlang ang anumang mga disturbances sa amin pong pakikinig, Panginoon, upang hindi po namin ma-absorb ng lubos ang inyo pong salita. At kami po ay maging submissive at obedient sa lahat ng inyo pong ituturo sa amin. Mamuhay kami ayon sa iyo pong pagkatawag at patuloy po na itinataas ang inyo pong biyayang kaligtasan. At sa inyo pong tagapagsalita, gamitin niyo po lamang ako, Panginoon, at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. At patawarin niyo po ako sa akin pong mga kasalanan, Panginoon. Itama po ninyo ang aking kaisipan at ang aking motibo, maging ang bawat isang naririto. Ikaw po ang may taas lamang sa lahat ng ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. At tayo po ay nasa second part ng ating series about His wounds for our encouragement. So this is not our wounds. Hindi po ito sugat natin. Ano po? So di po ba madalas ay pinagmamalaki natin yung karanasan po natin sa buhay. Ito, nakikita nyo ba yung aking mga sugat? Yan. Kung hindi dahil sa mga ito ay hindi ako narito sa inyong harapan, hindi ako matibay sa harapan sa inyo o sa harapan ninyo. So which is some kind of prideful na statement. But this is all about the wounds of Christ. Ito po ay tungkol sa mga sugat ng ating Panginoon. So hindi po ito sugat ng paghihirap sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pangangaral, kundi ito po yung paghihirap ng Panginoon sa krus. So ito yung pinopoint out ni Apostle Peter sa kanya pong writing para po sa mga persecuted Christians. So again, our title is His Wounds for Our Encouragement. So ano ba ang paalala sa atin ng mga sugat ng ating Panginoon? Ano ba ang paalala sa atin ng mga paghihirap on the day na siya po ay napako sa krus? Nung siya ho ay naghirap once and for all bilang katubusan para sa ating mga kasalanan. So ito po yung ating aalalahanin sa ating pong mensaheng ito. At ang objective po natin, mga kapatid, again, is to gaze at the Lord Jesus' suffering as an example to endure the sufferings of this present time. So, tingnan natin, masdan natin ang paghihirap ng Panginoon. Hindi man natin aktual na mamasdan because ito po ay isang pangnakaraang pangyayari, kundi sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, sa pagbabasa po natin ng kanyang salita, ay at the same time, parang nakikita po natin yung ginawa ng Panginoon. Ano po? So, na-imagine natin yung pain, agony, yung suffering ng ating Panginoon, yung torture na ginawa sa ating Panginoon, yung mockery, yung blasphemy na ginawa sa ating pong Panginoon na dapat ay sa atin. So, tingnan natin siya bilang halimbawa sa paghihirap natin bilang isang Kristiyano. Siya po ang ating perpektong halimbawa, siya po ang ating perpektong modelo sa paghihirap bilang isang
tagasunod niya. So ang atin pong first point last Sunday, ito pong ating nakita na po, ang ating Panginoon ang perpektong pamantayan. So He is our perfect standard for suffering. Siya po ang ating ganap na pamantayan sa paghihirap. So sa verse 22, makikita po natin, sabi diyan, He committed no sin and neither was deceit found in His mouth. So wala tayong nakitang kasalanan. At sa buong kasaysayan ng sanlibutan, wala silang nakitang kasalanan sa Panginoon. Because He, sabi dito, committed no sin and sabi dito, neither was deceit found. Walang anumang maruming pananalita, walang anumang masamang pananalita, walang anumang pagbabanta, walang anumang pag-iinsulto ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon bilang paghihiganti sa ginawa sa Kanya. Kaya siya po ang ating standard, pamantayan kung paano po natin tutugunan ang paghihirap, ang mga pagsubok bilang isang Kristiyano. So we have a sinless response, which means that Christ is our sinless response, perfect standard to endure, meaning we should not respond to our sufferings with any sinful thinking or action. So wag tayong sasagot o tutugon sa lahat ng mga paghihirap ng may makasalanang pag-iisip o kilos. Sapagkat ang ating sinusunod, ang ating sinusunson, di po ba yung salitang steps, yung salitang example, ang ibig sabihin is trace. So, sinusunsun natin, tinitrace natin yung example ng Panginoon. Kaya, hindi tayo dapat tumugon kung tayo tunay na tagasunod ni Kristo ng may makasalanang pag-iisip o kilos sa lahat ng ating pagsubok. Ikalawa, a speechless response. So, hindi ho sumagot ang Panginoon audibly sa lahat ng kanyang sa lahat ng ginawa sa kanya. Sa mga torture, punishment, etc., etc., ano po ang sinagot ng Panginoon? He did not revile in return, verse 23, and sa lahat ng mga, sabi dito, when He suffered, He did not threaten. Walang pagbabanta o pangiinsulto na ginawa ang Panginoon. That's why His silence is our perfect standard to endure, meaning we should control our tongue and stay under the Spirit's control in the midst of sufferings. Magpailalim tayo sa Espiritu at huwag sa ating laman, sapagkat kung sa laman ho tayo magpapatalo, hindi ho natin mapipigilan. Di po ba? Baka katulad doon natin yung iba na ang kanilang paniniwala, kapag alam mo nang ikaw ay mamamatay na, gantihan mo na. So, kung alam mo nang pupugutan, sabi nga, halimbawa, pupugutan ka na, huwag kang papayag. Lumaban ka hanggat kaya mo. Okay? So, hindi po. Because ang Panginoong Jesus, wala siyang paghihiganting ginawa. Sa kabila ng injustice, sa kabila ng, kumbaga, yung ginawa sa Kanya na talagang hindi po makatarungan. Kaya, we should control our tongue. Walang anumang salitang lalabas sa atin. Although we are, sabi nga, it is a big challenge for us because maiksi ang ating temper. Di ba? Madali tayong mag-complain. Amen? Yan. Parang nahihiya tayong sumagot. Di ba? Pero again, we have the Spirit. That's why ang Bible po ay nag-urge po sa atin to walk by the Spirit. And not to fulfill the desires of our flesh. Huwag nating tukdin o bigyang daan ang nasa o nais ng ating laman, kundi kung ano po ang nais ng Santong Espiritu. And number 3, sa last point po natin or some point last Sunday, is a submissive, so dinagdagan po ito, or slave response. So a submissive or a slave response. It says in the text, sabi dito, continued entrusting himself to Him who judges justly. Kilala niya ang kanyang ama, kaya nga siya ay
Sa kanyang address, lagi po niyang sinasabi, My Father, which means yung kanyang relationship within the triune God or within the Godhead. Eksklusibong relasyon bilang Diyos Anak. So ang sabi dyan, His submission to the Father is our perfect standard to endure, which means we must keep our submission to the Lord who saved us in the midst of sufferings. So, nandun dapat na lagi tayong sa Panginoon tayo nakadepende. Sa Panginoon tayo nagpapailalim sa kabila ng mga pagsubok at hindi tayo magiging independent sa Diyos. Didiskartehan na natin ang atin. So, hindi po tayo magtatagumpay kung hindi po tayo nabubuhay sa pagpapasakop sa Panginoon. And it must expose our being as a slave to Christ. Kailangan sa buhay na ito, pinalalabas yung pagiging alipin natin kay Kristo, hindi ang pagiging alipin natin sa laman. Kaya a slave response. Brothers and sisters, are you slaves of Christ? Amen. Tayo ba'y alipin ni Kristo? Hindi. Kasi kung hindi, sabi dito, madali lang sabihin, alipin ho tayo ng ating sarili. Alipin ho tayo ng laman. Alipin po tayo ng mundo. At ang pinakamasaklap, kaaway. Ng kaaway. So, how do you respond sa mga paghihirap na ito? Again, sa mga lumipas na linggo o araw, bilang alagad, bilang servant ng Panginoon, bilang citizen ng mundo. Kasi yun po yung makita natin sa unang bahagi ng 1 Peter, na tayo po ay mga sojourners o manlalakbay sa mundong ito. Hindi po tayo mamamayan lamang sa mundong ito. May higit pa tayong pagkamamamayan na taglay at ito ay ang ating makalangit na pagkamamamayan. Okay? So ngayon po, are you still learning? Sabi dito, kung paano po tayo nag-respond sa ating sufferings. Nandun pa rin ba ang patuloy nating pagkatuto na huwag magkasala, to commit no sin, to keep silent, and to submit as a Christian? So, nandun pa rin ba tayo sa landas na hindi tayo magkasala? Although, hindi po ibig sabihin hindi na tayo nagkakasala, but we sabi nga, hinahangad po natin na huwag magkasala. Huwag magbitaw ng anumang salita na magpapakita ng ating pagiging makasalanan at patuloy tayong nagpapasakop sa ating Panginoon. Are you still learning? Okay? Kaya ito pa ang ating dapat makita para po sa pagkatuto natin. Ang ating ikalawang punto na siyang ating pong matutunghayan para po sa umagang ito, and that is that Christ is our perfect substitute for suffering. Hindi lamang ang Panginoong Hesus ang ating pamantayang ganap sa ating paghihirap, siya din ang ating ganap na kahalili sa ating paghihirap. Kung ang akala natin, tayo na ang taong naghirap ng lubos-lubos, tayo na ang naghirap ng pinakasagad para sa ating sukatan, we undermine. Winawalang halaga po natin ang paghihirap ni Kristo. Hindi po dahil sa paghihirap nating personal, kaya po tayo naging Kristiyano. Hindi po dahil sa personal nating ambisyon, kaya po tayo naging Kristiyano. Hindi po ito reward ng Diyos sa atin, sa ating mabuting gawa. Hindi po ito reward ng Panginoon sa ating pagiging tapat sa Kanya o pagiging sincere sa Kanya. But we look sa Panginoon as our substitute bilang kahalili po natin sa ating kaligtasan at maging sa ating paghihirap. Kaya, that is our second point. Christians must understand that the death of Christ is the very essence of their endurance in this present time. Ang kailangan matutunan ng bawat Kristiyano ay ang kamatayan ni Kristo. Ang pinakadiwa. Ito yung pinakagitna o core ng ating paghihirap sa kasalukuyan. Hindi ang ating paghihirap sa buhay
Ang magsilbing inspirasyon po natin para pagtiisan ng paghihirap natin ay ang pagtitiis na ginawa ni Kristo. Minsan para sa atin. Yan po ang maging inspirasyon po natin. Kaya yung ating introduction last time, sino bang inspirasyon natin para magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya? Ang sarili natin, ang mga nauna sa atin, pero ang dapat nating inspirasyon, walang higit, si Kristo. Okay? So, in verse 24, mababasa po natin, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. So ito po yung focus po natin ngayong umaga sa talatang ito. At meron po tayong tatlong katotohanan makikita about the substitution of Christ. So sabi dito is first, is a personal and a voluntary substitution. Dahil sabi po doon sa text, He Himself. Hindi po napilitan ang Panginoon o sapilitan ang pag-aalay na ginawa ni Kristo para sa Kanyang mga nais maligtas. So the emphasis doon sa salitang He Himself is that Christ voluntarily gave Himself. Kaya siya po ang ating perfect substitute. Okay? So, ang sabi po ng Romans 5:8, it is the demonstration of His love, the love of God. He died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. And He said in Mark chapter 10, verse 45, even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life. Ibigay niya ang kanyang buhay as a ransom, bilang bayad. Kasi nagdidiman po ng bayad ang Diyos para sa kalayaan ng isang makasalanan o ng bawat makasalanan. At wala hong makababayad nito o makapagbabayad nito kundi ang Panginoon, sapagkat siya ay walang kasalanan. 2 Corinthians 5:21. Upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Siya ay itinuring na isang makasalanan. Hindi ibig sabihin na siya ay makasalanan o siya ay naging makasalanan. Siya ay itinuring na isang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap sa krus. Kinuha po ni Apostle Peter ang talatang ito, Isaiah 53. Okay? So last Sunday, kung mapansin po natin, laging ang reference po ni Apostle Peter is Isaiah 53. Napansin niyo po? Kaya ang pinopoint out po talaga ni Pedro dito ho is there's no other Messiah maliban po sa Panginoong Jesus. Walang ibang suffering servant na darating na inihula nung time ni Isaiah, kundi ang ating Panginoong Jesus. So dito po makikita natin na ito po ay pagtingin muli ni Apostol Pedro in Isaiah chapter 53 verses 4 and 5. So ito po ang sinasabi sa Isaiah 53, 4 and 5. Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet, we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds, we are healed. Alingaw-ngaw po, ito pong ating text ng Isaiah 53, 4 and 5. Okay? So, sabi po dyan, He has borne our griefs, ang lahat ng ating pagdadalamhati, o kahapisan, ay Kanyang binata, Kanyang dinala, Kanyang binuhat. Samantalang ang tingin natin sa Kanyang paghihirap, siya'y pinarusahan. He was stricken, smitten by God, and afflicted. Sa mata ng mga religious leaders, sa mata ng mga Romanong sundalo, ang tingin nila sa Panginoong Jesus ay pinarusahan. Subalit, sabi po ng Isaiah, He was pierced for our transgressions. Siya tila bagay kinatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan. He was crushed.
Na tila bagay parang siyang batong dinurog, sabi dito, para sa ating mga kalikuan o kasamaan. Upon him was the chastisement that brought us peace. Binata niya ang paghihirap, ang pagpapalo, ang torture, upang maging posible sa sangkatauhan ang kapayapaang wala sa kanya. At sa kanyang mga sugat, tayo'y kanyang pinagaling. He is our perfect substitute. Because first, his substitution is a personal and voluntary. He himself, it stresses that the Son of God voluntarily and without coercion died as the only sufficient sacrifice for the sins of all people. Hindi po kasalanan ng mga elect. Okay? Kasi meron pong ganong belief. Ano po? Na ang kamatayan ni Kristo ay para lamang sa mga pinili o para lamang sa mga mananampalataya. But the essence, yung kanyang kamatayan po is para sa buong sanlibutan. Mga kapatid, yan po ang sanang ma-realize po natin. Hindi ho nagtatangi ang pagliligtas ng Diyos o walang pagtatangi ang pagliligtas ng Diyos. So He sacrificed Himself for the sins of all people. He said in John 10:17-18, "For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. For this reason," He said, "no one takes it from me, but I lay it down of my own," di ba? "Of my own accord," or own will. Kalooban ng Panginoong Hesus na ibigay niya ang kanyang sarili. Hindi ho siya sa pilitan. Sige na. Wala nang chance, wala na. Para bang last resort, ang Panginoong Hesus sa plano ng Diyos. No. Hindi po nag-fail ang plano ng Panginoon. Sadyang ito ang nasa plano ng Diyos. Sadyang ito ang plano ng Panginoon na siya ang bumaba at magkatawang tao at maghirap, mamatay sa krus. And He said, "I have authority to lay it down and I have authority to take it up again, and this charge I have received from my Father." Ito ang order na binigay sa akin ng aking Ama. Pero hindi ibig sabihin na order, hindi niya kalooban. Sapagkat ito ay nakapaloob sa divine will, di ba? Kalooban ng Diyos na iligtas ang mundo. Bagamat ang mundo ang unang gumawa ng mali. Siya ang unang nagkamali. Di ba? Kaya this is a personal and a voluntary substitution. Meron kasing halimbawa, nag-substitute siya. Pero for some reason, halimbawa sa basketball, mag-substitute ka na kasi ikaw yung pinakamagaling na player. Pwedeng ikaw yung sumalba doon sa ating kupunan para hindi tayo matalo sa laro. Pwedeng ikaw nang substitute kasi lahat may injury. Okay? Pero ang Panginoong Hesus, wala siyang injury. Siya'y walang kasalanan. Hindi ho siya naging substitute dahil kumbaga, meron pang ibang pagpipilian ng Diyos na pwedeng maging substitute. Kundi siya lang talaga ang nag-iisa na pwede nating maging kahalili para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, He is our perfect substitute. Kung kaya't ang paghihirap natin, always we say that hindi ito mauuwi sa wala, sapagkat ang paghihirap ni Kristo ay hindi na uwi sa wala. Ang paghihirap ng Panginoong Hesus, maging ang kanyang kamatayan ay hindi na uwi sa wala. On the third day, He rose again. Siya'y nabuhay muli bilang babala sa atin na ang lahat ng pagpapagal natin alang-alang sa Kanya ay hindi masasayang. Yan po ang ating isaisip. Ang mas maganda ho, na naghihirap po tayo ngayon, alam nating tapat tayo sa Panginoon. Hindi dahil naghihirap tayo, dahil kabayaran ito ng ating kapabayaan sa gawain ng Panginoon. Next is a propitiatory substitution.
So what does it mean? A propitiatory substitution. Tingnan po natin muli ang verse 24. He himself bore our sins in His body on the tree. So ito po yung part ng propitiatory substitution. He bore our sins in His body on the tree. Ano po ang akto na ginawa ng Panginoon upang sabihin ang kanyang pagiging kahalili ay perpektong halimbawa natin? O siyang modelo natin bilang kahalili. So sabi dito, He bore our sins. Hindi po ito martyrdom, mga kapatid. Kasi maaaring pwede nating sabihin na yung kamatayan yan ang naging way para maligtas ang isang bayan o para maligtas ang isang bansa. Hindi po ito martyrdom because ang sabi dyan, our sins. Hindi ito kasalanan ng Pilipinas. Hindi lang ito kasalanan ng mga taga-Candelaria. Hindi lang ito kasalanan ng mga Israelita. Ito yung kasalanan ng lahat. Kaya imagine natin how weighty, how massive yung pagbabata na ginawa ni Kristo. Kung isipin lang natin sa isang tao gaano karami ang kanyang nagagawang kasalanan sa Diyos. In the past, in the present, and in the future. Kahit sabihin man natin mas maliit o mas malaki ang nagawa kong kasalanan, mas kakaunti o mas marami ang nagagawa kong kasalanan, lahat ng yan ay dinala ng Panginoon once and for all. And that is why it's called propitiatory because through that, sa pamamagitan po nito, naging possible ang kaligtasan. So, He Himself bore our sins. So, the word bore, kung titingnan po natin sa salitang Griego, it means to carry the massive, heavy weight of sin. Gaano ka kayang kalakas na tao? Katulad ka ba ni Heidelin Diaz na kayang buhatin ng 127 kilograms na barbell? Kaya siya nakakaginto yung the other Olympics. Pero walang-wala ho yan sa bigat na dinala ng Panginoong Hesus. Walang kilogram, walang toneladang pinag-uusapan. Kahit sabihin mong kaya mong bumuhat ng 5 sakong bigas. Okay? The sins that He bore for are the sins of the world. Kung sa kasalanan pa lang natin, hirap na tayong buhatin. In a way na kapag inisip natin kung gaano karami. How much more sa Panginoong Hesus na hindi lang ang kasalanan mo, ang kasalanan ng iyong katabi, kundi ang kasalanan ng lahat ng taong nakikita natin dito sa bansa at sa ibang bayan. Lahat ng kanilang kasalanan ay pinasan ng ating Panginoong Hesukristo. 1 John chapter 2 verse 2, He is the propitiation for our sins and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang kasalanan ng buong mundo o ang buong sangkatauhan. Hindi natin kayang isipin yan. We are just finite. Hindi natin masusukat ang hirap na ginawa ni Kristo sa kanyang pagiging tao. Binata niya ang ating mga kasalanan. Moreover, in Galatians chapter 3 verse 13, ano po ang sabi dito? Christ redeemed us from the curse of the law. Tayo'y tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Pakatandaan po natin, ang sangkatauhan ay isinumpa dahil sa kautusan. Ang kautusay hindi po ibinigay upang sabihin ng tao, kailangan magawa ko 10 over 10. Ma-perfect ko ang kautusan. Dahil ang kautusan po ay perfecto. Siya ay perfecto in a way na ipinapakita nito ang kabanalan po ng Panginoon. Diba? The holiness and the righteousness of God. That's why the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs
on a tree. Isinumpa ang sinumang ibinitid sa puno. Kaya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na dapat ay tayo, kasi tayo ang totoong nasa ilalim ng sumpa. Pero siya ang nagbata ng sumpang ito upang makalaya ho tayo sa sumpa ng kautusan. So what is the curse of the law? Kamatayan. Diba? That is the penalty that awaits sa bawat tao. Pero sa biyaya po ng Panginoon, sabi dito, binata niya ang lahat, tinanggap niya ang lahat ng puot ng Diyos laban sa kasalanan natin, pinagtiisan niya ang sakit ng pagkahiwalay ng sandali, sabi nga, ng ilang sandali sa kanyang ama. Remember, one of his last words, ano sabi niya? My God, why hast thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko. Bakit nasambit ng Panginoong Hesus dito? Because at that very point, nagkaroon po ng separation sa Panginoon, sa Ama, dahil dala niya ang kasalanan ng sangkatauhan. And He took the full punishment that was supposed to be ours. Binata niya ang parusang sa atin nararapat o sa atin ay nararapat na ibigay. He took the full punishment. Wala pong reservation ang sino mang nagparusa sa kanya. Naku, baka hindi niya to kayanin. Talagang sagad yung punishment na ibinigay sa Panginoon. Kung nakakita ho tayo ng isang taong nakaranas ng pinakabrutal na kamatayan, walang-wala po ito dun sa nangyari po sa ating Panginoon. Yan po ang pinakabrutal, ang pinakamadugong kamatayan. Sapagkat, sabi dito, ito ay tanda ng pagbabata niya ng ating kasalanan. Ibinuhos ng Ama ang kanyang galit sa kanyang anak na minamahal na dapat ay sa atin. Kung kaya't, ang hustisya ng kanyang Ama ay nasatisfy. The divine justice of the Father was satisfied and forgiveness becomes possible on all who believe in the gospel. Actually, the possibility would be sa lahat, but mananampalataya sila dapat sa mabuting balita. Manampalataya sila sa Panginoong Hesus. That's why this substitution is a propitiatory substitution. Amen? Mga kapatid, kaya tingnan po natin ang ginawa ni Kristo, hindi man literal nating tingnan, but through remembering yung lahat ng sinabi po dito sa talata at sa iba pang bahagi ng kasulatan, ipinapaalala po sa atin si Kristo bilang ganap nating kahalili. Kaya lagi kong sinasabi ng salita ng Panginoon, siya'y namatay para sa atin. Di po ba? Napakaganda po ng preposition because ang ibig sabihin po niyan, bilang kahalili natin, not only in our behalf, but also for the benefit ng bawat isa. Yan po ang idea ng substitution na makikita ho natin sa Panginoon. Okay? Kaya, this is a propitiatory substitution. And last, sa ating pangatlo po, verse 24 pa rin, sabi dyan, that we might die to sin, upang tayo'y mamatay sa ating mga kasalanan and live to righteousness. By His wounds, you are healed, or you have been healed sa ESV. So the third subpoint here is the substitution of Christ is a perfecting substitution. Not only this is a perfect substitution because it was Christ, so siya po yung naging kahalili natin, kaya perfecto, but it's also a perfecting in a way na lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi lamang patatawarin at idideklarang matuwid,
kundi siya'y mamumuhay ng bukod. O ibig sabihin, siya'y mamumuhay bilang isang bagong nilalang. So ang tinatawag po natin dito is sanctification. Again, the text says, He Himself bore our sins in His body on the tree that we might die to sin, upang tayo mamatay na sa ating mga kasalanan. Ano ang nabubuhay ngayon sa atin? Ngayon, kung ang pag-uusapan po natin ay kalikasan, ano ang buhay sa atin ngayon? Kaya, dahil ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang natatanging alay na maghahatid sa atin sa katubusan at pagpapawalang sala, it is the only way to obtain a sanctified life, which is a new life in Christ. Taglay natin ang bagong buhay dahil tayo ay nasa Panginoon na. Tayo ay nakiisa sa Panginoon at tayo nakiisa, sabi dito, tayo isa ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. His death changed not only our standing before God. So hindi lamang ang naging resulta nito ay ang ating righteousness, or which means yung declaration of righteousness. So ito yung tinatawag po nating justification. But also our nature. Binago din ng ginawa ni Kristo ang ating kalikasan. Bagamat nandito pa rin tayo sa katawang lupa, pero ang kalikasan na natin ngayon ay kalikasang kawagis ng Panginoong Hesus. So, a saint from being a sinner. Romans chapter 6. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Roma. Romans chapter 6 verse 3, or simulan ko po muna sa verse 1. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? So ano po sabi ni Apostle Paul? How can we who died to sin? So which means, nangyari na po sa buhay ng isang nasa biyaya. Wala na siya sa kasalanan, at hindi ibig sabihin na siya'y nasa biyaya, siya'y magpapatuloy sa kasalanan. Kaya sabi dito, 1,000 times no, by no means. How can we who died to sin still live in it? Paano tayo mga patay na sa kasalanan ay mabubuhay pa rin dito? Kaya wala na ang dati at ang lahat ay pawang bago na. And do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? So this is not a water baptism. Again, ang ibig sabihin po ng baptism dito is spiritual. At ang significance po nito is identification with Christ. Kung paanong ang Panginoong Hesus ay namatay, naganap din ito sa atin. May namatay din sa atin. Kaya nung tumanggap tayo sa Panginoon, actually, hindi lang ho tayo ay nagkaroon ng buhay. Meron din pong namatay. At ano po yung namatay sa atin? Yung kalikasang makasalanan. Di ba? Pero hindi po ibig sabihin na wala na tayong kasalanan. Dahil itong lupang katawan natin, nandun po ang propensity, nandun po ang posibilidad na magkasala. Di ba? Next, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Kung paanong tayo ho ay identified with Christ sa kanyang kamatayan, ngayon identified din tayo sa buhay ng Panginoong Hesus in His resurrection. Kaya ngayon ay taglay na natin ang isang binagong buhay, so that tayo ay lumalakad in newness of life. For if we have been united with Him in a death like this, or like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For no one who has died has been set free from sin.
Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over Him. Verse 10, for the death He died to sin once for all, but the life He lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So this is the essence. Yung pong sinabi ditong that we might die to sin and live to righteousness. So, ano na ang nilalakaran natin ngayon? Kung tinitingnan po natin ang pagiging substitute ni Kristo bilang perpektong substitute o kahalili natin, tayo ba'y lumalakad alinsunod sa kaniyang ginawa, which is righteousness, sa ating katuwiran? O where, sabi nga, parang nagkaroon ng U-turn. Parang nagkaroon ng maneuver at bumalik tayo doon sa gusto natin. Kaya tandaan po natin, ang tunay na kay Kristo ay nagpapatuloy sa pamumuhay ng matuwid at banal. Hindi yung gusto niya. Yung way of life na gusto niya. Nasaan yung newness of life? Nasaan yung example ng Panginoong Jesus? Nasaan yung submission? Di ba? Yan, napakaganda po ng ating halimbawa. At wala ng ibang pinakamagandang halimbawa kundi ang Panginoon lamang sa ating paglilingkod at pagtitiis sa buhay na ito. Amen? Amen. And by His wounds, you have been healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y kanyang pinagaling. O kayo ay gumaling. So, the healing, bakit ang sinabi dito, by His wounds you have been healed? Kasi may interpretation ho na nagsasabing this is only about physical healing or including physical healing. Kasi nung ministry ng Panginoong Jesus, meron ding physical healing. Di ba? Pero hindi po ito ang pino-point out ni Apostle Peter po sa context. So this is not about physical healing. If we look at the context, this is all about spiritual. The healing that Apostle Peter meant here is not physical but is spiritual. Likewise, Isaiah in Isaiah 53, sinabi po dun sa verse 5, and with His wounds we are healed. Doon po sa suffering servant. Hindi po ibig sabihin ni Isaiah na yung kagalingan ay kagalingan physical, primarily. Di ba? Kundi ang sabi dito, it is spiritual primarily. They were physically in pain actually. Ito po mga sinulatan. In fact, sila'y Kristiyano na pero they were also in pain physically. Still, physically in pain. Kasi ang persecution po noon, hindi lang ho verbal. As in talagang sinasaktan ho sila. Maaaring meron ditong bubog sarado. Maaaring meron ho dito wala na yung isang mata. Maaaring meron na ho dito bingi. Ano ho? Because of the severity nung persecution na kanyang na tinanggap niya. Ganun po kahirap ang sitwasyon nila. Tayo ho, sabi nga, kaunting discomfort, we tend to complain. We tend to cry out. Kino-question na natin agad ang Panginoon. Tinatanong na natin agad, Panginoon, ano baga? Pero itong mga inuusig na mga Kristiyano, itong mga naghihirap na mga Kristiyano, they were, sabi nga, in the midst of suffering. Intense suffering. Which includes physical. Pwedeng physical dahil sa tagal ng kanilang pagtitiis. So nagkaroon na sila ng complication, kumbaga sa kanilang katawan. Nakuha nila sa kanilang hirap sa paglilingkod. Maaaring ganun din. Pero hindi po ito ang primary concern po ni Apostle Peter. Okay?
They were physically in pain due to persecution or disease, but that was not Peter's primary concern. Christ's atonement might result to a physical healing in some cases. In what way? Maaring nung narinig mo yung gospel, ikaw ay may malubhang karamdaman, nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo mabuting balita, tinugon din ng Panginoon yung iyong karamdaman. Ano? Pinagaling ka din ng Panginoon. Kasi may mga kapatid po tayong naka-experience niyan. Yung aking ama, for example. Ginamit ng Panginoon yung karamdaman para makakilala sa Kanya. At ang kagalingan po na ibinigay ng Panginoon, hindi lang physical, kundi spiritual. Kaya relevant po ito dun sa ating Sunday School kanina. Ano? Sa Panginoon, di ba? In Matthew chapter 8, yung kanyang pagpapagaling is hindi lang para ma-amaze ng mga tao sa kakayahan niya magpagaling, kundi para patunayan niya na talagang siya ang Diyos na makapangyarihang nagpapagaling. At ang kagalingan na buhat sa kanya ay hindi lamang sa pisikal, kundi una at higit sa lahat ay espiritual. It might result of physical healing in some cases, but Christians await for a future realization in the perfections of heaven, free from the presence of sin. Brothers and sisters, kung tayo man ay nagtitiis ngayon, kahit physically, kahit alam nating spiritually, we are healed by the blood of Christ. Amen? Amen. Ano ang ating tinutumbok ngayon? Ano ang ating tinatanaw ngayon? Ang sinabi ng Biblia na may nakaamba sa atin, na may naghihintay sa atin, na wala ng kasalanan, lugar na walang kasalanan, sapagkat alam natin na ang ating karamdaman ay bunga rin ng ating kasalanan. Tandaan po natin yan. Bakit nagkaroon ng mga kung ano-anong sakit? Ano? Bakit ba nag-usbungan yung mga sakit na yan? Laging may bago. May COVID. May cancer. May AIDS. May diabetes. Rayuma. Gout. Ano? Kung mula ulo hanggang talampakan, di na natin mabilang. Di po ba? So bakit umusbong lahat ng karamdaman yan? Romans 5:12. Nung pumasok ang kasalanan. And Romans chapter 8, di ba? Kaya ang nagsasuffer is the entire creation. Ang buong sangnilikha. Ano? Kaya pati ASF, epekto din yan ng kasalanan. Okay? But Christians await for a future realization in the perfections of heaven. So yung binasa ko po nung Wednesday, Revelation chapter 21. Ano po ang paalala sa atin doon? May lugar na naghihintay na kung saan papahirin niya ang ating mga luha. No more pain. No more suffering. No more tears. Wala nang pagluha. Wala nang pagdadalamhati. Wala nang paghihirap. Wala nang kamatayan. Wala nang kasalanan. Di ba? Ito ho ang pinakaminimithi ng isang taong nagtitiis para sa kanyang Panginoon. Isang Kristiyanong tunay na sumusunod sa kanyang Panginoon. Kaya mga kapatid, His substitution is a perfecting substitution. Hindi lang ho tayo nagpapasakop sa Kanya na kilala natin siya bilang ating Panginoon, pero ang evidence ng pagpapasakop natin sa Kanya ay kung paano po tayo namumuhay bilang Kanyang alipin. Nagtitiis sa lahat ng mga paghihirap na kaakibat ng ating pananampalataya. Muli, mga kapatid, ito po ang pinapaalala sa atin. Ituon natin ang ating mga mata sa Panginoong Hesus. Anumang paghihirap ang ating pinagdadaanan ngayon, knowing that He is the author and the perfecter of our faith. Diba? Hebrews chapter 12. At siya ho ang ating halimbawa kung paano niya pinagtiisan ang lahat. Sabi doon, endured the cross, despising its shame, and He sat down at the right hand of God. Anong pagtitiis ang tiniis ni Kristo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At taglay ho natin
ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, again, ang sugat ng Panginoong Hesus, una sa lahat ay kagalingan ang dulot sa atin at pagpapalakas. At pagtiisan natin sa biyaya niya ang lahat para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Muli po, ikaw po ang manguna sa amin sa bawat galaw na aming gagawin o yapak na amin pong gagawin sa buhay na ito. Hindi po ito maging dahilan upang salungatin namin kung ano po ang katuruan ninyo, kundi sumunod kami sa lahat ng inyo pong itinuro sa amin. Kami maging submissive sa lahat ng inyo pong mga salita, Panginoon. Sa buhay po namin, wala po kaming ibang hangad, kundi ikaw lamang ay patuloy naming bigyang kaluguran. At maging evident ito sa aming buhay, sa amin pong pagsunod, O Diyos, sa iyo pong halimbawa, sa inyo pong example. Kaya salamat po sa inyo pong banal na salita. Patuloy po kaming paalalahanan sa gitna ng mga pagsubok na ito. Ikaw po ang maitaas lamang, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.